Wala nang masasakit pa sa pagtataboy sa sariling mag-ina sa gitna ng bagyo habang ang kabit ay nagpapakasasa sa mainit na kwarto. Walang awang hinablot ni Macario ang singsing sa daliri ni Mirabel para ibayad sa ospital ng kanyang kirida. Ngunit mula sa putikan, babangon ang isang inang sugatan. Ruruputin niya ang kahinaan at itatayo ang sariling imperyo. Hanggang kailan maghahari ang kasamaan bago maningil ang tadhana? Palayasin mo na ang babaeng iyan at ang malas niyang anak. Wala silang puwang sa pamamahay na ito, Macario. Kay Marikit at sa tunay mong tagapagmana, mo ibuhos ang atensyon mo, huwag sa isang patay gutom. Ang malupit na tinig ni Doña Melchora ay tumagos sa manipis na pinto ng malamig na bodega. Kasing talim ng yelo na dumurog sa kaibuturan ng kaluluwa ni Mirabel. Sa mga oras na yon, nakaupo siya sa isang lumang kahon. Mahigpit na yakap-yakap ang maliit at mapulang sanggol na si Mayumi. Binalot niya ang kanyang anak ng isang manipis at kumupas na kumot upang labanan ang panunuot ng ginaw. Habang ibinubuhos niya ang lahat ng init ng kanyang katawan para protektahan ang kanyang anghel, ito naman ang mga salitang iginanti ng pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Isang matinding paninikip ang gumapang sa dibdib ni Mirabel. Tila may malaking bato na dumagan sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang hikbi na nais kumawala. Nanginig ang kanyang mga balikat at namanhid ang kanyang mga binti. Ang mga luha ay nagunahang maglandas sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pighati. Tahimik na bumabagsak sa nakapikit na mga mata ng kanyang inosenteng anak. Wala siyang tinig na mailabas, tanging ang piping paghikbi ng isang inang winasak ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Bumukas ang pinto ng bodega ng marahas. Bumulaga ang matangkad na figura ni Macario, ang lalaking nangako sa harap ng altar na iibigin siya habang buhay. Ngunit wala na ang tamis sa mga mata nito. Ang mga titig niya ngayon ay walang ipinagkaiba sa pagtingin sa isang basura. Ni hindi man lang bumaba ang tingin nito sa sanggol na kanina pa, humihinga ng mabilis sa bisig ni Mirabel. Narinig mo ang sinabi ni Mama. Pack your things and leave, Mirabel. Wala na kayong lugar dito. Malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan ang boses ng kanyang asawa. Napatingala si Mirabel, puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata na nag-aagaw ang pagod at takot. Macario, asawa mo ako. Kakapanganak ko lang. Saan kami pupunta ng anak natin sa gitna ng ganitong sama ng panahon? Hindi natinag si Macario. Sa halip na kaawaan ng mag-ina, mabilis itong humakbang palapit kay Mirabel. Walang pakundangan itong hinawakan ng nanghihinang kamay ng asawa, mariing pinisil ang kanyang mga daliri hanggang sa mapadaing siya sa sakit. Bago pa man makapanlaban si Mirabel, buong lakas na hinila ni Macario ang gintong singsing sa kanyang palasingsingan. Napunit ang bahagyang balat ni Mirabel, sumama ang kaunting dugo at pawis sa marahas na paghugot nito. Kailangan ko ito. Walang pusong sambit ni Macario habang pinagmamasdan ang kislap ng alahas. Nasa ospital si Marikit. Kailangan ng anak namin ng pambayad sa incubator. Mas mahalaga ang buhay ng tunay kong tagapagmana kaysa sa inyo. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Mirabel. Ang singsing na simbolo ng kanilang pag-ibig ay gagamitin lamang para isalba ang bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. Bago pa man siya makapagsalita, lumitaw ang anino ni Doña Melchora sa likuran ni Macario, nakapamewang at nandidiri ang anyo. Sumenyas ang matanda sa dalawang matipunong gwardiya ng mansyon. Walang awang kinaladkad ng mga tauhan si Mirabel palabas ng bodega. Isinama ang isang lumang bayong na naglalaman ng kakaunting damit nito at itinaboy sila palabas ng malaking tarangkahan. Ang galit ng kalikasan ay sumasabay sa kalupitan ng mga tao. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, kasabay ng hanging humahagupit sa mga puno at kalsada. Nawalan ng balanse si Mirabel nang itulak siya ng gwardiya. Bumagsak siya sa malapot at malamig na putikan. Sa halip na idaan ang mga kamay para saluhin ang sarili, mas pinili niyang ipulupot ang kanyang mga braso kay Mayumi upang hindi tumama ang sanggol sa lupa.
Dinilaan ng putik ang kanyang mukha at damit. Sa gitna ng walang awang pagbuhos ng ulan, ibinaluktot ni Mirabel ang kanyang katawan. Ginawang parang isang maliit na kuweba ang kanyang likuran. Tiniis niya ang hapdi ng lamig at ang patuloy na paghampas ng bagyo sa kanyang gulugod. Masiguro lamang na walang ni isang patak ng ulan ang tatama sa mukha ng kanyang anak. Umiyak siya ng buong pait. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humahalo sa maruming tubig ng kalsada. Sumisigaw sa hangin ang pangalan ng asawang tuluyan nang tumalikod sa kanila. Sa labo ng paligid dahil sa makapal na ulan, hindi napansin ni Mirabel na may isang bulto ng lalaki ang nakatayo sa di kalayuan. Sa ilalim ng isang malaking itim na payong, nakamasid ang mga matang puno ng pagtatanong at puyos ng damdamin. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ng lalaking iyon. Sa hawakan ng payong, tila nagpipigil na lumapit, naghihintay ng tamang pagkakataon. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Mirabel. Ang pagod sa panganganak, ang tindi ng ginaw, at ang labis na kawalan ng pag-asa ay sabay-sabay na sumingil sa kanyang mahinang katawan. Ang paghinga ng maliit na sanggol sa kanyang dibdib ay tila bumabagal, nakikipaglaban sa lamig ng gabi. Paano kami mabubuhay sa mundong wala nang natira, kundi kalupitan? Ang tanong na ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang kamalayan. Ang huling hibla ng lakas ni Mirabel ay tuluyang naglaho, kasabay ng malamig na hampas ng hangin. Bago pa man siya tuluyang lamunin ng kawalan, isang pamilyar at magaspang na kamay ang humagip sa kanyang balikat. Si Tia Milagros, ang tanging kamag-anak na nagmalasakit, nahanapin siya sa gitna ng unos, ay buong lakas na inalalaya ng kanyang lupaypay na katawan. Dinala sila ng matanda sa isang maliit at tagpi-tagping barong-barong sa pusod ng tondo, kung saan ang mga dingding ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at manipis na kahoy na halos yumuko sa bawat pagbugso ng bagyo. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay isang maliit na kandilang nakapatong sa ibabaw ng lumang mesa. Nanginginig ang buong katawan ni Mirabel habang pinagmamasdan niya si Tia Milagros na maingangat na pinupunasan ng tuyong basahan ang maliit na katawan ni Mayumi. Ngunit ang ginhawang naramdaman niya nang masilong sila ay agad na palitan ng panibagong matinding takot. Mapulang-mapula ang balat ng kanyang anak at ang bawat paghinga nito ay mabigat at mainit. Nang idampi ni Mirabel ang kanyang palad sa noo ng sanggol, tila napaso ang kanyang balat sa sobrang taas ng lagnat nito. Kapkapan niya ang kanyang mga bulsa, umaasang may naiwang kahit na anong barya mula sa nakaraan niyang buhay. Ngunit wala. Maski ang gintong singsing na sana ay maituturing niyang huling salbabida, ay malupit na inagaw sa kanya ng sarili niyang asawa. Kasabay ng matinding panlulumo, umabot sa kanyang pandinig ang mga bulungan ng mga kapitbahay sa labas ng manipis na dingding. Pinag-uusapan nila ang kanyang nakakaawang sinapit. Rinig na rinig niya ang mga salitang humuhusga tungkol sa isang magandang misis na itinapon ng mayamang asawa na parang basahan. Nakagat ni Mirabel ang kanyang ibabang labi hanggang sa manlasa siya ng sariling dugo. Wala siyang karapatang magmukmok. Wala siyang karapatang maging mahina dahil ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa kanya. Tumayo siya ng dahan-dahan, iniwan sandali ang umiiyak na sanggol sa bisig ni Tia Milagros at humarap sa isang basag na salamin na nakasabit sa haligi. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay malayo sa pinong asawa ng isang devilla. Maputla, puno ng putik, at duguan ang gilid ng labi. Ang kanyang mahaba, maitim, at tuwid na buhok ay nakalugay hanggang baywang. Ang tanging pisikal na katangian na labis na pinupuri ni Macario noon. Ang buhok na hinihiling nitong huwag niyang puputulin dahil iyon ang nagpapaalala rito sa kanyang pagiging sunod-sunuran. Kinuha ni Mirabel ang isang kalawangin at mapurol na gunting mula sa lalagyan ng mga kagamitan ni Tia Milagros.
Huminga siya ng malalim. Ang bawat pagpisil niya sa hawakan ng gunting ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Itinapat niya ang malamig na talim sa pinakaugat ng kanyang mahabang buhok. Wala nang luha, kundi isang nag-aapoy na determinasyon. Mariin niyang pinag-abot ang talim ng gunting. Ang paghihiwalay ng bawat hibla ng kanyang buhok ay tila pagputol na rin sa tanikala ng nakaraan. Walang pag-aalinlangan niyang inalis ang bahagi ng kanyang sarili na minsan ay inialay niya sa maling lalaki. Nang bumagsak ang makapal na buhok sa kanyang mga palad, gumaan ang kanyang ulo at naramdaman niya ang pagsilang ng isang bagong Mirabel, isang inang handang isuko ang lahat para sa anak. Dala ang mga pinutol na buhok na itinali niya ng maayos, sinuong niya ang madaling araw patungo sa isang tindahan ng mga peluka sa labas ng palengke na palaging bukas para sa mga nagigipit. Ipinagpalit niya ang kanyang pinakamagandang palamuti para sa iilang gusot na pera. Ang perang iyon ay hindi niya ininda kung maliit man, dahil iyon ang naging daan upang makabili siya ng gamot na pampababa ng lagnat para kay Mayumi. Sa mga natirang barya, bumili siya ng malagkit na bigas, asukal na muscovado at kaunting niyog. Kalahating araw ang lumipas at nang bumuti na ang pakiramdam ng kanyang anak, nagtungo si Mirabel sa maliit na lutuan sa labas ng barong-barong. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, inilabas niya ang isang nangingitim at siksik sa mantsa na kwaderno. Ito ang aklat ng mga resipe na pamana pa ng kanyang yumaong ina. Nagpaningas siya ng apoy gamit ang mga tuyong kahoy. Ang init na nagmumula sa baga ay humaplos sa kanyang giniginaw na balat. Sinimulan niyang masahin ang malagkit na bigas na ibinabad niya kanina dahil hindi sanay ang kanyang mga palad sa ganitong uri ng mabigat na trabaho. Matapos ang matagal na pagkakakulong sa marangyang pamumuhay, unti-unting namula at nagkapaltos ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy niyang pinaghalo ang masa, ibinubuhos ang lahat ng bigat ng kanyang damdamin sa bawat pagpisil sa puting harinang nakalatag sa mesa. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, isang mainit na patak ng luha ang nakawala mula sa kanyang mga mata. Dumaos-dos ito sa kanyang pisngi at bumagsak ng tuwiran sa ibabaw ng malinis at maputing masa. Tinitigan yon ni Mirabel. Hinalo niya ang kanyang luha sa loob ng bigas, lumilikha ng isang panibagong timpla kung saan ang pait ng pagtataksil at ang tamis ng pag-ibig ng isang ina ay magkasamang mabubuo bilang kanyang bagong sandata sa buhay. Habang nagpapahinga siya at naghihintay na maluto ang unang salang ng kanyang kakanin, lumapit si Tia Milagros na may dalang tasa ng mainit na salabat. May naghahanap daw sa iyong lalaki kanina sa palengke, Mirabel. Mahinang sambit ng matanda na may bahid ng pag-aalala sa mukha. Nakasuot daw ng maayos, parang hindi taga rito. Nagtatanong kung may nakakita ba sa isang babaeng bagong panganak sa gitna ng ulan. Napatayo ng tuwid si Mirabel. Biglang nanlamig ang kanyang mga nagpapawis na kamay. Ang una niyang naisip ay ang mga tauhan ni Doña Melchora. Baka naisip ng matanda na hindi sapat ang pagpapalayas sa kanila at gusto nitong siguraduhing tuluyan na silang mawawala. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakabuhol ng telang nakapulupot sa kanyang biwang at nagpa siyang maging mas maingat. Kinabukasan, sumikat ang araw na nagdadala ng bagong pag-asa. Maagang inilatag ni Mirabel ang kanyang maliit na mesa sa gilid ng eskinita. Nakapatong doon ang isang bilao na puno ng umuusok at mabangong putubumbong at iba pang kakanin, maingat na nakabalot sa sariwang dahon ng saging. Inaayos pa lamang niya ang takip nito nang may mga matipunong lalaki na naglalakad palapit. May mga nakasuksok na pamalo sa kanilang mga baywang at nanlilisik ang mga mata. Sila ang mga kinatatakutang sanggano na nangongolekta ng pwesto sa kalsada. Bago pa man makapagsalita si Mirabel para makiusap na magbabayad siya bukas kapag may benta na, malalaking kamay na puno ng mga galos ang walang awang sumunggab sa gilid ng kanyang mesa. Sa isang mabilis at marahas na paggalaw, itinaas ng lalaki ang kahoy na lamesa at binaliktad ito patungo sa direksyon ni Mirabel.
ang mga umuusok na kakanin na pinagpuyatan niya gamit ang kanyang pawis, luha at dugong kamay ay nagliparan sa hangin bago tuluyang nagkalat sa maruming semento ng kalsada. Ang malaking bilao na yari sa kawayan ay dahan-dahang gumulong palayo sa kanyang mga paanan, sumasalamin sa tila patuloy na pagdurog sa bawat katiting na pag-asa na pilit niyang binubuo. Tinitigan ni Mirabel ang mga nakakalat na kakanin sa maruming kalsada. Ang bawat piraso ng malagkit na nasayang ay katumbas ng puyat, pagod, at dugong ibinuhos niya noong madaling araw. Sa halip na lumuhod at umiyak gaya ng inaasahan ng mga sanggano, unti-unting umangat ang kanyang paningin. Wala nang bakas ng takot o pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Ang babaeng marupok na itinaboy sa gitna ng bagyo ay tuluyan ng nilamon ng pangangailangang mabuhay para sa kanyang anak. Mabigat at pilit ang bawat paghinga niya nang tumalikod siya patungo sa maliit na lutuan. Pagbalik niya, mahigpit na nakakuyom ang kanyang nanginginig na mga daliri sa hawakan ng isang makapal at mabigat na itak na ginagamit sa pagsibak ng kahoy. Walang pag-aalinlangan niyang ibinaon ang matalim na dulo nito sa ibabaw ng makapal na sangkalan na gawa sa kahoy. Ang puwersa ng kanyang ginawa ay nag-iwan ng matinding babala sa hangin. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki na paatras nang makita ang malamig at patay na ekspresyon sa mukha ng isang inang isinadlak sa dulo ng pag-asa. Wala na kayong makukuha sa akin. Matigas at nag-aapoy na sambit ni Mirabel. Ang kanyang boses ay nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang nagngangalit na dibdib. Kung gusto ninyong sirain ang tanging bumubuhay sa anak ko, kailangan niyo muna akong patayin ngayon din. Dahil kung hindi, ako ang tatapos sa inyo. Ang tindi ng kanyang presensya ay sumupil sa kayabangan ng mga lalaki. Nagkatinginan sila at dahan-dahang umatras hanggang sa tuluyang lisanin ng eskinita. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang kalbaryo, naramdaman ni Mirabel na may kapangyarihan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. 3 taon ang lumipas matapos ang umagang yon at tila naging pataba ang mga luhang ibinuhos niya sa mismong lupang iyon. Ang dating maliit at abang pwesto sa bangketa ay naging isang maayos at tanyag na kainan na pinalamutian ng mga halamang namumulaklak. Nakapaskil sa itaas ang isang simpleng karatula na nagngangalang kusina ni Mirabel. Sa loob ng lutuan, makikita ang isang panibagong Mirabel. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang tahimik ngunit matibay na kumpiyansa. Habang masaya siyang naghahain ng mga kakanin, ang maliit na si Mayumi ay masiglang nagtatakbuhan sa paligid, malusog at punong-puno ng sigla. Isang hapon, pumasok sa kainan ng isang lalaking may makisig na pangangatawan, nakasuot ng plansadong Amerikana na hindi pangkaraniwan sa masikip na kalye ng Tondo. Umupo siya sa isang sulok at tahimik na nagmasid nang ilapag ni Mirabel ang mainit na kape at isang platito ng puto bumbong sa kanyang mesa. Hindi ang pagkain ang unang tinitigan ng lalaki, kundi ang mga kamay ng naghain nito. Napansin ni Mikael, isang tanyag na abogado, ang mga namumulang galos at mga lumang peklat ng paso sa braso ni Mirabel. Sa halip na makaramdam ng awa, isang malalim na paghanga ang namuo sa kanyang dibdib. Nakita niya sa mga pilat na yon ang mapa ng sakripisyo ng isang kahanga-hangang babae. Ang sarap ng kakanin niyo, miss. Malumanay na papuri ni Mikael, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maaliwalas na mukha ni Mirabel. Lasa ng totoong paghihirap, pero may naiiwang tamis ng pagmamahal sa dulo. Napangiti si Mirabel, isang nangiting matagal na niyang hindi na ipapakita sa isang estranghero. Ngunit sa kabilang bahagi ng syudad, ang tamis ng buhay ay unti-unting napapanis sa loob ng mansyon ng mga De Villa. Ang marangyang sala, na dating simbolo ng kapangyarihan ni Macario, ay nagmistulang larangan ng digmaan. Galit na hinawi ni Marikit ang mga nagkakahalagang porselana mula sa mesa. Nagkadurog-durog ang mga mamahaling florera
nang makipaghalikan ang mga ito sa sahig na marmol. "You are useless! Mga walang kwenta!" Sigaw ni Marikit sa mga nanginginig na kasambahay na nakayuko sa gilid. Nang makaalis ang mga katulong, mabilis na nag-iba ang kanyang anyo. Inilabas niya ang isang nakatagong telepono at mga pribadong dokumento ng kumpanya. May ngiting demonyo sa kanyang mga labi habang patagong inililipat ang malaking halaga mula sa pondo ng negosyo ni Macario patungo sa bank account ng kanyang sikretong karelasyon. Ninanakawan niya ang lalaking nagtapon sa sariling mag-ina para sa kanya. Unti-unting inuubos ang yaman nito mula sa loob. Bumalik ang kapayapaan sa isipan ni Mirabel nang mapansin niyang tumayo na si Mikael upang magbayad. Habang kinukuha ng lalaki ang kanyang pitaka mula sa kanyang itim na maleta, aksidenteng bumuka ng kaunti ang takip nito. Nahagip ng paningin ni Mirabel ang isang makapal na folder sa loob. Pamilyar ang logo na nakaimprenta sa pabalat. Ito ang opisyal na sagisag ng De Villa Group of Companies. Isang katanungan ang mabilis na gumuhit sa kanyang isipan. Bakit nasa pag-iingat ng matipunong abogadong ito ang mga dokumento ng kumpanya ng kanyang dating asawa? Bago pa man siya makapagtanong, inilapag ni Mikael ang bayad sa mesa kasama ng isang maliit na puting card. "I suggest you register your family recipe, Mirabel. Kapag lumaki pa ang negosyo mo, kailangan mo ng proteksyon sa batas. Call me if you need legal help." Nang tuluyang makalabas ang lalaki, nilapitan ni Mirabel ang mesa para kunin ang card. Ngunit natigilan siya nang makita kung ano ang nakapatong sa ilalim ng maliit na papel. Isa itong bagong piraso ng band-aid na sadyang inilagay roon. Kinagat ni Mirabel ang kanyang labi habang dahan-dahang kinukuha ang maliit na bagay na yon. Isang kakaiba at matagal nang nakalimutang init ang gumapang sa kanyang dibdib. May isang taong nakapansin sa kanyang mga sugat nang hindi siya hinuhusgahan at sa halip ay nag-iwan ng tahimik na pag-aalaga. Ngunit ang munting kagalakang iyon ay mabilis na naglaho gaya ng bula. Isang kartero ang huminto sa tapat ng kanyang kainan at iniabot ang isang makapal at kulay kayumangging sobre. Nang buksan yon ni Mirabel, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pahina ay naglalaman ng isang formal na kautusan mula sa korte. Ang lupang kinatitirikan ng kanyang kainan ay nabili na ng isang malaking korporasyon at nakatakdang gibain sa lalong madaling panahon. Tinitigan ni Mirabel ang papel. Ang pulang selyo ng gobyerno sa ibaba ay tila isang sariwang sugat na nagbabadyang ubusin muli ang kanyang pinaghirapang kapayapaan. Ang sikat ng araw ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Mirabel habang nilalakad niya ang kahabaan ng Maynila. Puno ng pawis ang kanyang noo at nanginginig ang kanyang mga binti sa labis na pagod. Ngunit mas nanginginig ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa kayumangging sobre. Ilang malalaking law firm na ang kanyang pinuntahan mula pa kaninang umaga. Sa bawat pagbukas niya ng mga nagtataasang pintuang salamin, baon niya ang pag-asa na may isang abogadong tutulong sa isang hamak na tindera ng kakanin. Ngunit sa bawat paglabas niya, dala niya ang sariwang bigat ng pagkabigo. Walang sino man ang nais bumangga sa isang dambuhalang korporasyon na gustong umagaw sa lupang inuupahan niya. Ang salitang hustisya para sa mga taong nakausap niya ay may katumbas na mataas na halaga na kailanman ay hindi kayang bayaran ng kanyang mga nilutong puto-bumbong. Bumalik si Mirabel sa kanyang maliit na kainan na parang isang sundalong natalo sa digmaan. Nakayuko siyang nagpupunas ng isang bakanting mesa, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumakas mula sa kanyang mga mata. Bawat paggalaw ng kanyang basahan sa ibabaw ng kahoy ay kasing bigat ng kanyang dibdib na pinipiga ng kawalan ng pag-asa. Paano na sila ni Mayumi? Saan sila pupulutin kung tuluyang mawawasak ang tanging negosyong nagtatawid sa kanila sa araw-araw? Sa gitna ng kanyang tahimik na pagdurusa, isang mahabang anino ang huminto sa kanyang harapan, humarang sa liwanag ng hapon. Nang iangat niya ang kanyang paningin, bumulaga sa kanya ang maaliwalas
at seryosong mukha ni Mikael. Hawak ng lalaki ang kanyang itim na maleta at ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa isang uri ng kapanatagan na tila isang matibay na pader na pwedeng sandalan. I saw the eviction notice sa labas ng tindahan mo, Mirabel. Malumanay ngunit formal na panimula ng abogado. Ang boses nito ay parang isang kalmadong alon na pilit pinapawi ang gulo sa isip ng ginang. You don't have to fight this alone. Ako ang magiging legal counsel mo at wala kang aalalahaning kahit isang sentimo para sa attorney's fees. Natigilan si Mirabel, bahagyang nabitiwan ang basahan. Attorney Mikael, malaking korporasyon ang nakabangga ko. Lahat ng abogadong pinuntahan ko kanina, umatras nang malaman kung sino ang nasa likod ng pagpapaalis sa amin. Isang tipid at seryosong nangiti ang sumilay sa labi ni Mikael bago niya binuksan ang kanyang maleta para ilabas ang isang pamilyar na folder na may pamilyar na selyo. Alam ko, it's the Davila Group of Companies. They are using aggressive tactics para palawakin ang commercial spaces nila kahit dumaan sila sa butas ng karayom at makasagasa ng maliliit na negosyo. Sa pagkarinig ng apelidong iyon, parang may malamig na patalim na muling ibinaon sa lumang sugat ni Mirabel. Namutla ang kanyang mukha at biglang nanlamig ang kanyang mga daliri. Ang pamilyang nagtapon sa kanya sa putikan, 3 taon na. Ang nakararaan ay siya ring pamilyang susira sa kanyang muling pagbangon. Napansin ni Mikael ang mabilis na pagbabago sa paghinga ng babae. Mabilis siyang umupo sa tapat nito, hindi upang manghimasok, kundi upang magbigay ng tahimik na proteksyon. Bago pa man makapagsalita si Mirabel para magtanong kung paano nalaman ng lalaki ang tungkol sa kanyang lupa, kahit wala naman siyang pinagsasabihan, lumapit ang maliit na si Mayumi, dala ang kanyang krayola at isang papel na may drawing ng isang kastilyong hugis kabute. Sa halip na ipagpatuloy ang mabigat na usapan tungkol sa kaso, ibinaba ni Mikael ang kanyang sarili. Lumuhod ng isang tuhod upang pumantay sa paningin ng inosenteng bata. Maingat niyang hinawakan ang dulo ng papel na drawing ni Mayumi. Napakaganda naman ng kastilyong ito. Nakangiting wika ng binata. Ang boses ay puno ng dalisay na pag-ibig. Alam mo ba, Mayumi, ang mga kastilyo minsan inaatake ng mga masasamang higante. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako ang magiging kabalyero niyo ng mama mo. Walang makakapasok sa kastilyo niyo na hindi dumadaan sa akin. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa pandinig ni Mirabel at diretsong tumagos sa kanyang puso. Isang hindi pamilyar na pag-ikot ng damdamin ang namuo sa kanyang tiyan. Pagsapit ng gabi, naiwan silang dalawa ni Mikael sa loob ng saradong kainan, napapaligiran ng mga tambak na dokumento sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng bumbilya. Pareho silang nakatutok sa paghahanap ng butas sa kontrata ng lupa. Nang may makitang maling sugnay sa papel, mabilis na inabot ni Mirabel ang pulang ballpen na nasa gitna ng mesa. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, iyon din ang inabot ni Mikael. Nag-abot ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Mirabel ang magaspang ngunit mainit na balat ng lalaki sa ibabaw ng kanyang mga nanginginig na daliri. Isang kuryenteng hindi nakikita ang gumapang sa kanyang ugat, nagpabilis sa tibok ng kanyang dibdib na matagal nang nakalimutang maramdaman ng kilig. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay, iniiwas ang mga matang biglang nag-init, habang si Mikael ay nanatiling nakatitig sa kanya nang may punong-punong paggalang at pag-ibig na hindi na kailangan pang isaboses. Habang namumukadkad ang isang tahimik at dalisay na pag-asa sa maliit na kusina sa Tondo, isang mabahong pagkabulok naman ang unti-unting lumalamon sa marangyang mansyon ng mga Divilla. Sa loob ng madilim na aklatan na amoy mamahaling tabako, patagong isiniksik ni Marikit ang mga pinakasekretong bank statements ng kumpanya sa loob ng isang Manila envelope. Sa labas ng bintana, iniabot niya ito sa isang anino ng lalaking naghihintay sa hardin, ang kanyang sikretong karelasyon.
Ang mga matang nagkukunwaring inosente sa harap ni Macario ay nagliliyab ngayon sa kasakiman at pagtataksil. Hindi nagtagal, bumukas ng marahas ang pintuang gawa sa mamahaling kahoy. Pumasok si Macario, pagiwang-giwang ang paglalakad at balot ng matapang na amoy ng alak. Ang dating mayabang na tindig nito ay napalitan ng isang lalaking pinagbagsakan ng sariling mga problema. Everything is failing, Marikit. Naghihimutok na pahayag ng asawa habang isinadsad ang sarili sa malambot na sofa, nakatakip ang mga palad sa muka. Ang mga investors, nag-aatrasan. Hindi ko maintindihan kung bakit nauubos ang pondo natin ng ganito kabilis. Mabilis na lumapit si Marikit, ibinalot ang mga braso sa leeg ng asawa at ipinatong ang baba sa balikat nito. You are just stressed, Macario. Malambing ngunit nakakalasong bulong ng babae. Isang dalubhasang manipulador na nilalaro ang kahinaan ng asawa. Ginagawa mo ang lahat. Baka kailangan mo lang maging mas mahigpit sa mga empleyado mo. Nandito lang ako, palaging sumusuporta sa tunay na hari ng tahanang ito. Naniwala ang bulag at lasing na si Macario. Hindi nalalaman na ang ahas na pumupulupot sa kanyang leeg ay siya ring unti-unting sumasakal sa kanyang buong yaman. Sa mga sandaling iyon, walang kaalam-alam si Marikit na ang pinto ng aklatan ay hindi nakasara ng tuluyan. Sa kabilang banda ng siwang, nakatayo si Doña Melchora. Hawak ng matanda ang kanyang tungkod, nanlalaki ang mga mata at namumutla ang buong muka. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ng pagtataksil at pagnanakaw ng babaeng pinili niyang ipagpalit kay Mirabel ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na parang isang sumpa. Umatras ang matanda. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa dahil sa matinding kakapusan ng hininga, bunga ng takot at pagsisisi. Ang mga hakbang ng kanyang mga paa na nagmamadaling lumayo sa pasilyo ay naiwan sa hangin. Nagiiwan ng isang nakakakilabot na babala na ang mga pader ng kanilang palasyo ay guguho na anumang oras. Ang panginginig ng mga kamay ni Doña Melchora ay hindi maikakaila habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na hawakan ng kanyang tungkod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na pumapalo sa loob ng kanyang dibdib, mabilis at puno ng takot. Ang bawat salitang binitawan ni Marikit sa loob ng aklatan ay tila mga lason na pumasok sa kanyang pandinig. Dinudurog ang bawat natitirang tiwala na meron siya para sa babaeng itinuring niyang tagapagligtas ng kanilang dangal. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sakit ng katawan. Ang anghel na ipinalit niya sa itinaboy niyang si Mirabel ay isang demonyong unti-unting sumasakal sa kayamanan at kinabukasan ng kanyang anak na si Macario. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang huwag makalikha ng anumang ingay na maglalantad sa kanyang presensya. Ngunit ang kanyang nanghihinang tuhod ay tila nagtaksil sa kanya. Ang dulo ng kanyang tungkod ay bahagyang tumama sa gilid ng isang porselanang plorera na nakapatong sa pasilyo. Ang pag-alog ng mamahaling gamit ay sapat na upang mapatigil ang usapan sa loob ng silid. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid bago mabilis na bumukas ang pintuan ng aklatan. Bumulaga ang mukha ni Marikit. Sa isang saglit, nakita ni Doña Melchora ang pagbabago sa mga mata ng babae. Mula sa pagkagulat patungo sa isang malamig at madilim na determinasyon, wala na ang mapagkunwaring lambing na palaging ipinapakita nito. Ang mga labi ni Marikit ay pilit na gumuhit ng isang nakakangilong na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Narinig niyo po pala ang lahat, Mami. Malamig na wika ni Marikit, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng paggalang. Sayang naman, ayoko sana kayong saktan, pero mukhang kayo na ang kusang lumalapit sa panganib. Traitor ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa pamilya ko. Pilit na isinaboses ni Doña Melchora, bagaman ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at galit.
Sasabihin ko kay Macario ang lahat. Palalayasin ka namin gaya ng ginawa ko kay Mirabel. Isang malutong at mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Marikit. Humakbang siya palapit sa matanda. Pilit itong isinasandal sa gilid ng mataas na hagdanan ng mansyon. Go ahead, tell him. Pero sa tingin niyo ba, maniniwala siya sa inyo? Kayong dalawa ay parehong bulag sa pera. At ang matandang tulad niyo ay pabigat na lang sa mundong ito. Sa isang iglap, bago pa man makahingi ng saklolo ang matanda, isang marahas na tulak ang naramdaman ni Doña Melchora sa kanyang mga balikat. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumulusok pababa sa matatarik na baitang ng hagdanan. Ang paghampas ng kanyang likuran at ulo sa bawat matigas na marmol ay nagdulot ng matinding kirot na tila bawat buto niya ay nagkadurog-durog. Ang huling nakita niya, bago tuluyang lamunin ng dilim, ay ang nakatayo at malamig na figura ni Marikit mula sa itaas. Pinagmamasdan ang kanyang pagbagsak nang walang kahit katiting na awa. Nang mabalitaan ni Macario ang nangyari, mabilis siyang umuwi mula sa kumpanya. Natagpuan niya ang kanyang asawa na humihikbi sa gilid ng kama ng kanyang ina sa ospital. Isang eksenang punong-puno ng pagtataksil at kasinungalingan. Macario, I'm so sorry. Hindi ko siya naabutan. Ang dulas ng sahig, bigla na lang siyang nawalan ng balanse. Paghagulgol ni Marikit, itinatago ang kanyang mukha sa balikat ng asawa upang hindi makita ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ang diagnosis ng doktor ay isang matinding bangungot. Doña Melchora suffered a massive stroke due to the fall. Ang buong kanang bahagi ng kanyang katawan ay tuluyan ng naparalisa at ang kakayahan niyang magsalita ay kinuha rin ng karamdamang yon. Nakahiga ang matanda sa puting kama ng ospital. Ang kanyang mga mata ay dilat ngunit puno ng kawalang pag-asa. Sa katahimikan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Macario sa sofa, ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang lumuha. Isang patak ng pagsisisi ang dumausdos sa kanyang pisngi. Sa gitna ng kanyang kawalan ng kakayahang kumilos, isang mukha ang malinaw na lumitaw sa kanyang alaala. Ang mukha ni Mirabel. Naalala niya ang gabing itinaboy niya ang mag-ina sa gitna ng unos. Ang bawat salita ng pagmamaliit na ibinato niya sa dating manugang ay tila mga latigo na ngayon ay bumabalik upang saktan siya. Isang matinding pagsisisi ang bumabalot sa kanyang puso na hindi na niya masabi. Isang hiling na sana ay may pagkakataon pa siyang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang pumasok ang isang katulong, nanginginig ang buong katawan at maputla ang muka. Sir Macario, si Baby, ang anak niyo po. Nagising si Macario at agad na dinaluhan ang katulong. Sa kabilang silid, ang kanyang anak ay nakahiga, namumutla at tila nauubusan ng hininga. Ang malapot at mapulang dugo ay patuloy na umaagos mula sa ilong nito. Bumabahid sa puting unan na parang isang madilim na babala ng paparating na unos na walang sinuman sa kanila ang handang harapin. Ang bawat sulok ng bagong tree branch ng kusina ni Mirabel ay puno ng bango ng sariwang dahon ng saging at kumukulong gata. Maringal na nakatayo si Mirabel sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang mga empleyadong abala sa paghahanda para sa grand opening. Ang kanyang dating magaspang at sugatang mga palad ay maayos na ngayon, bagaman nananatili ang mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang pakikipagsapalaran. Sa labas ng malaking bintana, mabilis na nagbago ang kulay ng langit. Ang kaninang maaliwalas na asul ay napalitan ng makapal at madilim na ulap, tila isang higanting tinta na unti-unting kumakalat sa kalawakan. Hindi nagtagal, ang unang bugso ng hangin ay humampas sa mga salamin ng kainan. Ang bawat pagtama ng malalaking patak ng ulan sa bubong ay lumilikha ng isang mabigat at walang humpay na ingay na tila libu-libong maliliit na bato ang ibinabagsak mula sa langit. Biglang kumurap ang mga ilaw sa kisame bago tuluyang naglaho, iniwan ang buong paligid sa ilalim ng isang nakakatakot na kadiliman. Sa sandaling iyon,
Ang hangin sa paligid ni Mirabel ay tila naglaho. Ang bawat paghampas ng kulog ay nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ang dilim ang kanyang kinatatakutan, kundi ang mga alaalang kalakip nito. Sa kanyang balintataw, muling bumalik ang gabing itinaboy siya sa mansyon ng mga De Villa. Naramdaman niya muli ang hapdi ng malamig na ulan sa kanyang bagong panganak na katawan, ang marahas na paghugot sa kanyang singsing, at ang kawalang pagsisidlan na takot para sa buhay ni Mayumi. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Namasa ang kanyang mga palad sa malamig na pawis at ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot. Isang matinding panic attack ang muling gumapos sa kanyang pagkatao. Pilit siyang ibinabalik sa hukay ng kanyang nakaraan. Napaupo siya sa sahig, nakasandal sa malamig na dingding, habang mahigpit na nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tainga. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa sa dilim, isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa isang maliit na flashlight ay tumama sa kanyang paanan. Isang matangkad na figura ang mabilis na lumapit sa kanya. Kahit hindi niya makita ang mukha nito, ang amoy ng sandalwood at sariwang kape ay sapat na upang malaman niya kung sino ang dumating. "Mirabel, I'm here. Breathe. Please, breathe with me." Malumanay na bulong ni Mikael. Ang boses nito ay parang isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Hindi siya agad hinawakan ni Mikael. Sa halip, lumuhod ito sa kanyang harapan. Binibigyan siya ng espasyong kailangan niya habang dahan-dahang ipinapatong ang sariling palad sa ibabaw ng sahig malapit sa kanyang mga kamay. Nang maramdaman ni Mirabel na hindi na siya mag-isa, unti-unting kumalma ang nagwawala niyang dibdib. Inabot niya ang kamay ni Mikael. Sa unang pagkakataon, hindi ang formal na kamay ng isang abogado ang naramdaman niya, kundi ang mainit at nagmamalasakit na kamay ng isang lalaking handang umako sa kanyang mga pasakit. Maingat na inalis ni Mikael ang kanyang Amerikana at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Mirabel. Ang tela ay may bakas pa ng init ng katawan ng binata. Isang uri ng init na tumagos hanggang sa kaibuturan ng puso ng babae. "Hindi ka na mag-iisa sa dilim, Mirabel. I promise you, hinding-hindi na muling mauulit ang gabing iyon." Muling hiling ni Mikael. Ang boses ay puno ng pangakong mas matatag pa sa semento. Dahan-dahang inangat ni Mirabel ang kanyang ulo. Sa gitna ng madilim na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kislap ng mga mata ni Mikael na punong-puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan ni Mirabel ang kanyang sarili na maging marupok. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Mikael, humihinga ng malalim habang dinarama ang bawat tibok ng puso ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang ingay ng bagyo sa labas ay tila naging isang malayo at walang halagang himig. Dahan-dahang hinawakan ni Mikael ang magkabilang pisngi ni Mirabel. Pinupunasan ang mga huling bakas ng luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag, dahan-dahang ibinaba ni Mikael ang kanyang mukha at nag-iwan ng isang matamis at matagal na halik sa noo ni Mirabel. Isang halik na hindi naghahanap ng anuman, kundi isang pangako ng proteksyon at walang hanggang paggalang. Habang namamayani ang kapayapaan sa pagitan ng dalawa, isang matinding sigalot naman ang nagaganap sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa loob ng ospital, nakatayo si Macario sa tapat ng bintana. Hawak-hawak ang isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa laboratorio. Ang bawat letra sa resultang yon ay tila mga tuksong nagtatawanan sa kanya. Tiningnan niya ang bote ng dugo na nakapatong sa mesa. Pagkatapos ay muling binasa ang nakasulat. Ang blood type ng kanyang anak ay type O, samantalang silang dalawa ni Marikit ay parehong type AB. Isang imposibilidad sa medisina ang nakasulat sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang papel ay unti-unting nag-usot sa loob ng kanyang mahigpit na pagkakakuyom. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, Ama, ang pagtatapon niya sa kanyang tunay na mag-ina
At ang pagpili niya kay Marikit ay tila isang malaking biro na siya mismo ang biktima. Ang dugo na kanina lamang ay umaagos mula sa ilong ng bata ay tila naging isang sumpa na nagbubukas sa katotohanang matagal na niyang pilit na iniiwasan. Hawak ni Macario ang isang pirasong papel na tila naging isang mitya ng apoy na iunti-unting tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng tahimik at malamig na silid ng ospital, ang bawat letra sa resultang yon ay tila mga nanunuot na karayom sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay nakasulat ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Ang batang inalayan niya ng lahat ng kanyang yaman. Ang batang naging dahilan ng kanyang pagtatapon sa sariling mag-ina ay hindi nagtataglay ng kahit isang patak ng kanyang dugo. Isang malalim at madilim na hukay ang tila bumuka sa ilalim ng kanyang mga paa. Nilalamo ng bawat ilusyon ng kaligayahan na binuo niya sa piling ni Marikit. Ang galit na kanina lamang ay parang apoy ay biglang naging isang nakakamanhid na lamig. Dahan-dahang lumabas si Macario ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang direksyon. Pagdating niya sa mansyon, hindi ang init ng tahanan ang sumalubong sa kanya, kundi ang nakakasulasok na amoy ng pagtataksil. Naglalakad siya sa pasilyo nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa silid-aklatan. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na upang makita niya si Marikit na nakaupo ng kampante habang may kausap sa telepono. Ang tawa nito ay malutong, ngunit puno ng lason, malayo sa mapagkunwaring lambing na palaging ipinapakita nito sa kanya. Don't worry, hon. Konti na lang at tuyong-tuyo na ang pondo ng kumpanya ni Macario. Ang tanga-tanga talaga niya. Hanggang ngayon naniniwala pa rin siyang sa kanya ang bata. Mapanguyam na wika ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. He's just a placeholder, isang kasangkapan para makuha natin ang lahat. Ang marahas na pagtulak ni Macario sa pinto ay lumikha ng isang tunog ng paghampas ng kahoy sa dingding na umalingaw-ngaw sa buong silid. Naputol ang tawag ni Marikit. Sa isang saglit, ang pagkagulat ay rumehistro sa mukha ng babae. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-asar na titig. Wala ng maskara, wala ng pagkukubli. Ang tunay na Marikit ay nakatayo sa harap ni Macario. Matalas, walang puso, at handang manira. Marikit, paano mo nagawa ito sa akin? Isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo. Itinapon ko si Mirabel at ang anak ko dahil sa kasinungalingan mo. Sigaw ni Macario. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding pagsisisi. You chose this, Macario. Huwag mong isisi sa akin ang sarili mong kahangalan. Buong kapaitan na sagot ni Marikit. Ang kanyang boses ay kasing talim ng patalim na humihiwa sa natitirang dignidad ng lalaki. Hindi ka naman talaga nagmahal, Macario. Ginamit mo lang ako para patunayan sa sarili mo na mas makapangyarihan ka kaysa kay Mirabel. You're a loser, a puppet of your own ego. And now, you have nothing. Lulusob sana si Macario upang hawakan ang balikat ng babae sa tindi ng galit. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matipunong lalaki na nagsisilbing bodyguard ni Marikit ang humarang at malakas siyang itinulak. Tumama ang likuran ni Macario sa gilid ng mesa. Nagdulot ng isang matinding kirot na tila bawat tadyang niya ay nagbabadyang mabasag. Napaupo siya sa malamig na sahig, hinahabol ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ng babaeng minsan niyang sinamba na ngayon ay nandidiri sa kanya. Mula sa isang sulok ng silid, dahan-dahang gumulong ang isang wheelchair patungo sa kanila. Doon ay nakaupo si Doña Melchora. Ang kanyang katawan ay nananatiling matigas at walang kakayahang kumilos, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng libu-libong salita ng pighati. Nakita niya ang pagguho ng kanyang pamilya. Nakita niya ang anak niyang naging biktima ng sarili nitong kasamaan. Isang mainit na patak ng luha ang dumausdos sa kulubot na pisngi ng matanda.
Isang piping saksi sa karma na sabay-sabay na sumingil sa kanila. Gumaral-gal ang boses ni Macario habang gumagapang siya patungo sa paanan ng wheelchair ng kanyang ina. Isinubsob niya ang kanyang muka sa mga tuhod ni Doña Melchora. Umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay naglalaro sa bawat bugso ng kanyang pagsisisi. Sa gitna ng kanyang kawalan, ang tanging imahe na biglang lumitaw sa kanyang isipan ay ang mukha ni Mirabel noong gabing itinaboy niya ito sa ulan. Naalala niya ang liit ng mga kamay ni Mayumi na pilit na kumakapit sa kanyang daliri bago niya ito itaboy ng walang awa. Ang bawat paghikbi ni Macario ay tila isang sumpa na bumabalik sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang madilim at desperadong ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kung wala na siyang yaman, kung wala na siyang dangal, kailangan niyang mabawi ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa dulo ng kanyang pantalon. Ang bawat kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang balat. Kailangan niyang mahanap si Mayumi. Kailangan niyang agawin ang tanging buhay na magpapatunay na hindi siya tuluyang natalo ng tadhana, kahit na alam niyang ang hiling na ito ay magbubukas muli ng isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Ang sinag ng umaga ay dahan-dahang nanunuot sa bintana ng kusina ni Mirabel. Nagbibigay ng gintong liwanag sa usok na nagmumula sa mga bagong luto na kakanin. Sa loob ng tahimik na kainan, nakaupo ang maliit na si Mayumi sa isang sulok, abalang-abala sa pagkulay ng kanyang drawing. Ang bawat kaskas ng Crayola sa papel ay tila musika sa pandinig ni Mirabel habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa drawing ni Mayumi, may 3 figura, isang babaeng nakangiti, isang batang babae, at isang matangkad na lalaking may hawak na maleta na may label na Papa Michael. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Mirabel, isang uri ng kapayapaan na inakala niyang hinding-hindi na niya makakamit kailanman. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naglaho nang ang anino ng isang lalaki ay humarang sa pintuan. Ang serye ng malalakas na paghampas ng kamay sa kahoy ng pintuan ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Nang iangat ni Mirabel ang kanyang paningin, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa tapat ng kanyang tindahan, nakatayo si Macario. Ang kanyang dating makisig na asawa ay mukhang haggard, gusot ang suot na polo, at may bakas ng puyat at alak sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, nanatili ang pamilyar at nakakasulasok na kayabangan sa kanyang tindig. "Anong ginagawa mo rito, Macario?" tanong ni Mirabel. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Mabilis siyang humakbang patungo kay Mayumi at maingat na iniharang ang kanyang katawan upang protektahan ang bata. "I came for my daughter, Mirabel," sagot ni Macario. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng awtoridad. Pumasok siya sa loob nang walang pahintulot. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat sulok ng kainan ng may halong pandidiri. "Hindi sapat na palakihin mo ang isang devia sa ganitong uri ng kapaligiran. This place is too small, too poor. Mayumi deserves a better life, a life that only I can provide." Isang mapait na tawa ang kumawala sa dibdib ni Mirabel. "Better life? Macario, nakalimutan mo na ba? Itinapon mo kami sa putikan 3 taon na. Ang nakararaan, hinayaan mo kaming mamatay sa ginaw para lamang sa pera at sa kabit mo. Wala kang karapatang tawagin ang sarili mong ama ni Mayumi." "Don't test me, Mirabel." Bulyaw ni Macario, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Humakbang siya palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig na semento ay tila isang banta. "Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. I will sue you for custody. Patutunayan ko sa korte na isa ka lang hamak na tindera na walang kakayahang bigyan ng magandang kinabukasan ang anak ko. You are nothing but a vendor, Mirabel.
At ang batang ito ay kailangan ng isang tunay na pamilya. Nangginig ang buong pagkatao ni Mirabel sa tindi ng pambabastos. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar at matatag na presensya ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng init at lakas na tila isang kalasag. Si Mikael. "The only thing that's nothing here is your claim, Mr. De Villa." Malamig at matalim na wika ni Mikael. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang punyal na handang sumugat. Hindi siya natinag sa harap ni Macario. Sa halip, mas lalo niyang hinapit si Mirabel sa kanyang tabi. "Kung iniisip mong madadaan mo kami sa pananakot, nagkakamali ka. Every single centavo you spent on Marikit while ignoring your daughter is documented. Every tear Mirabel shed while you were living in luxury is a testimony against you." Napatingin si Macario sa kamay ni Mikael na nakahawak kay Mirabel. Isang matinding selos at pagkahiya ang gumuhit sa kanyang mukha. Lalo siyang nainsulto nang makita niyang si Mayumi ay mahigpit na nakakapit sa binti ni Mikael. Nagtatago sa likuran ng lalaking itinuturing nitong tagapagligtas. "Sino ka ba sa tingin mo?" Bulyaw ni Macario, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating lakas. "I am her lawyer, and I am the man who will make sure you never get near them again." Sagot ni Mikael. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa pakikipagtagisan ng tingin sa kaaway. Matapos ang maanghang na palitan ng salita, napilitang lumisan si Macario. Dala ang pangako ng isang madugong labanan sa korte. Naiwan ang kusina ni Mirabel na balot ng tensyon. Sa isang sulok, nakaupo si Tia Milagros, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang puting sobre na iniwan ng isang hindi kilalang lalaki kanina. Nang buksan ni Mirabel ang sobre, isang liham ng pagbabanta ang bumulaga sa kanya. Isang anonymous letter na nagsasabing alam nila ang sikreto sa likod ng lupaing kinatatayuan ng kanyang tindahan. Hindi pa man humuhupa ang kaba sa kanyang dibdib, isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ang biglang pumasok sa kainan. Sila ay mga health inspectors mula sa munisipyo. May sumumbong na hindi maayos ang sanitasyon sa lugar na ito. "We have orders to shut down this establishment effective immediately pending investigation." Pahayag ng opisyal habang inilalabas ang isang dilaw na tape. Tumingin si Mirabel sa labas. Doon, sa kabilang kalye, nakita niya si Macario na nakasandal sa kanyang sasakyan, may hawak na telepono, at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat pag-ikot ng dilaw na tape sa paligid ng kanyang tindahan ay tila isang pagsakal sa kanyang leeg. Ang tanging pangarap na itinayo niya mula sa abo ay muli na namang unti-unting naglalaho. Ilang araw lamang bago ang nakatakdang pagharap nila sa korte para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa loob ng madilim at magulong silid ni Marikit, ang bawat pagbukas at pagsara ng mga drawer ay puno ng pagnanasa at pagmamadali. Ang mga mamahaling alahas ay isa-isang itinatapon sa loob ng isang malaking maleta. Ang kislap ng mga diamante ay tila mga matang nangungutya sa gitna ng kadiliman. Wala nang bakas ng kaayusan. Ang mga damit na galing sa kilalang mga designer ay nagkalat sa sahig na tila mga basahan. Ang bawat pagpisil ni Marikit sa mga hawakan ng kanyang mga gamit ay nagpapakita ng kanyang panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sabik na makatakas at simulan ang bagong buhay gamit ang perang ninakaw niya mula sa kumpanya ni Macario. Habang abala siya sa pag-iimpake, ang kanyang mata ay palaging nakasulyap sa screen ng kanyang telepono na nakapatong sa kama. Walang anino ng sagot mula sa kabilang linya. Tanging ang tuyot na katahimikan ng hindi nasasagot na tawag ang bumabalot sa kanya. Hindi niya alam na sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ay naroon si Mikael. Ang abogado ay tahimik na nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad. Hawak-hawak ang mga ebidensya ng malawakang pagnanakaw at lantarang pagtataksil ni Marikit. Dahan-dahang hinawakan ni Marikit ang kanyang telepono
at muling sinubukan ang numero ng kanyang karelasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses na sumagot ay hindi ang malambing na tinig na inaasahan niya. Isang malamig na mensahe ang bumulaga sa kanya. Ang lahat ng perang inilipat niya sa bank account nito ay wala na. At ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay tuluyan na siyang iniwan para sa sarili nitong kaligtasan. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Marikit. Ang telepono ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri at bumagsak sa malambot na alpombra nang walang anumang tunog. Ang bawat sakripisyo ng kanyang dangal, ang bawat kasinungalingang itinanim niya sa isipan ni Macario ay nauwi sa isang malaking kawalan. Hindi nagtagal, ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad ay nagsimulang sumilay sa bintana ng mansyon, naglalaro sa mga dingding na tila mga anino ng hustisyang naniningil. Ang malakas na paghampas ng mga tauhan ng pulisya sa pintuan ay bumasag sa huling hibla ng ilusyon ni Marikit. Nang pilitin siyang lumabas ng kanyang silid, ang kanyang mukha ay punong-puno ng kahihiyan at galit. Wala na ang mapagkunwaring reyna ng mansyon. Ang natira na lamang ay isang babaeng hubad ang katotohanan. Sa harap ng gate ng mansyon, marami ng usisero ang nakatingin. Sa gitna ng kaguluhan, ang mamahaling bag na yari sa balat ng hayop na bitbit ni Marikit ay aksidenteng natabig ng isang pulis. Bumagsak ito sa maruming putik na naiwan ng ulan kaninang hapon. Ang kislap ng gintong lock ng bag ay uunti-unting nilamon ng madilim na dumi. Isang matinding paalala sa naging sinapit ni Mirabel noong gabing itinaboy siya sa parehong lugar na ito. Ang bawat hakbang ni Marikit patungo sa sasakyan ng pulis ay kasing bigat ng bawat luhang piniga niya mula sa mga taong sinaktan niya. Sa gitna ng kahihiyang ito, lumapit ang isang kinatawan mula sa Department of Social Welfare. Hawak nito ang kamay ng batang lalaki na itinuring ni Macario na kanyang anak. Ang bata ay umiiyak, natatakot sa kaguluhang nangyayari sa kanyang paligid. Ang bawat paghikbi ng bata ay tila isang sumpa na bumabalot sa puso ni Marikit. Ngunit kahit sa huling pagkakataon, ang tanging inisip ng babae ay ang kanyang sariling kaligtasan. Wala siyang ibinigay na kahit anong sulyap sa bata habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan. Habang lumalayo ang mga sasakyan ng pulis, ang paligid ng mansyon ay muling binalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit na opisina, nakaupo si Mikael at Mirabel. Nakalatag sa mesa ang mga dokumento para sa nakatakdang pagharap nila sa korte sa susunod na araw. Ang tagumpay laban kay Marikit ay simula pa lamang. Ang tunay na laban para sa kinabukasan ni Mayumi ay malapit na ring magsimula. May isang saksi tayong nahanap, Mirabel. Mahinang wika ni Mikael. Ang kanyang tinig ay puno ng seryosong tono. Isang taong hindi natin inaasahan na lulutang para ibigay ang katotohanan. Ngunit ang kapalit nito ay ang muling pagbukas ng lahat ng sugat mo sa nakaraan. Handa ka na bang harapin ang katotohanan ito sa harap ng lahat? Tumingin si Mirabel sa labas ng bintana kung saan ang unang sikat ng araw ay nagsisimulang gumuhit sa kalangitan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba. Ngunit ang bawat tibok nito ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang dapat pang ikatakot. Ang pagguho ni Marikit ay ang paghawi ng ulap sa kanyang buhay. Ngunit ang tunay na liwanag ay matatagpuan lamang niya kung magagawa niyang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan sa loob ng korte. Ang hangin sa loob ng silid-pulungan ng korte ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Punong-puno ng tensyon na parang isang kwerdas na anumang oras ay nakatakdang mapigtas. Sa gitna ng katahimikan, ang boses ng abogado ni Macario ay umalingaw-ngaw, kasing talim ng isang labaha na nagnanais na hiwain ang bawat natitirang dangal ni Mirabel. Your Honor, tignan niyo ang babaeng ito, isang tinderang nabuhay sa dumi ng tondo na namalimos ng barya sa kalsada.
at ngayon ay nangangahas na humingi ng kustodya para sa isang tagapagmana ng pamilyang De Villa. Look at her hands. Puro kalyo, amoy usok, at bakas ng kahirapan. Is this the life you want for a De Villa heir? O baka naman, Mayumi is just your meal ticket dahil alam mong wala ka ng panggastos dahil sarado na ang hamak mong karinderya? Ang mapang-uyam na tawa ng abogado ay nagpatindig sa balahibo ng mga nakikinig. Isang lantarang pag-atake sa pagkatao ng isang ina. Dahan-dahang ibinaba ni Mirabel ang kanyang tingin sa sariling mga palad. Tinitigan niya ang bawat peklat ng paso mula sa kawali. Ang bawat kalyo na bunga ng pagmamasa ng malagkit sa madaling araw. Sa halip na mahiya, naramdaman niya ang isang mainit na bugso ng katapangan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang likuran ay hindi na nakayuko sa bigat ng pangaalipusta. Sa kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, kundi isang nagliliyab na apoy ng dignidad. Ang mga kalyong ito, panimula ni Mirabel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong korte. Ang nagpakain sa anak ko nung itinapon kami ng kliyente nyo sa gitna ng bagyo. Ang amoy ng usok na sinasabi nyo ay ang amoy ng pagsisikap para hindi mamalimos ang anak ko. Hindi ko ginagamit ang anak ko para sa pera dahil ang pamilyang De Villa ang unang kumuha ng lahat sa amin. Mula sa aking singsing hanggang sa aking karapatang maging asawa. Ang pagiging maralita ba ay katumbas na ng pagiging masamang ina? Isang sulyap ang ipinadala ni Mikael kay Mirabel, isang tingin na punong-puno ng paghanga at tahimik na suporta. Tumayo ang binata, hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa bawat kasinungalingan ni Macario. Your Honor, mayroon kaming ebidensya ng serye ng pagpapabaya at emosyonal na pang-aabuso na ginawa ni Mr. De Villa. Ang kanyang marangyang pamumuhay ay itinayo sa ibabaw ng luha ng kanyang tunay na mag-ina habang nilulustay ang pera sa isang babaeng nagnakaw din sa kanya. Sa kabilang panig, si Macario ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, tila may hinihintay o kinatatakutan. Ang kanyang mukha ay namumutla sa bawat salitang binibitawan ni Mikael. Ngunit ang tunay na yanig ay hindi nanggaling sa mga salita, kundi sa isang pangyayaring hindi inaasahan ng sinuman. Ang malaking pintuang kahoy sa likuran ng korte ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang marahang tunog ng pag-usog ng bisagra sa sahig. Ang lahat ng mata ay napalingon. Doon, unti-unting pumasok si Tia Milagros, pawis na pawis ang noo, at may bakas ng matinding pagod. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang taong itinutulak niya sa isang wheelchair. Isang matanda na balot ng pighati. Ang kanang bahagi ng muka ay bahagyang nakalaylay dahil sa paralysis, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng determinasyon na ngayon lamang nakita ng kanyang anak. Si Doña Melchora, ang babaeng naging arkitekto ng biyak-biyak na buhay ni Mirabel, ay naroon ngayon. Sa gitna ng korte, bit-bit ang katotohanang nakatakdang bumura sa lahat ng kasalanan ng nakaraan. Napatayo si Macario, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Mama, anong ginagawa mo rito? Ang kanyang tanong ay walang nakuhang sagot na boses, kundi isang matalim na titig mula sa kanyang ina. Lumapit ang wheelchair sa tapat ng bok ng hukom. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa makinis na sahig ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana na papalapit sa katarungan. Sa gitna ng nakakangilong katahimikan, dahan-dahang itinaas ni Doña Melchora ang kanyang kaliwang kamay, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na may natitira pang lakas. Sa bawat paggalaw ng kanyang nanginginig na daliri, ang hangin sa loob ng korte ay tila nawalan ng oksihina. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, ang kanyang hintuturo ay tumuro ng tuwid at matatag sa mukha ng sarili niyang anak, si Macario. Ang mga mata ng matanda ay biglang bumaha ng luha
ngunit ang kanyang daliri ay hindi natinag. Ito ang tanging paraan ng isang ina na nawalan ng boses para isumbong sa mundo ang halimaw na siya rin ang may gawa. Isang matinding katanungan ang naiwan sa isipan ng bawat taong naroon sa silid. Anong lihim ang baon ng matandang ito na handang pumatay sa huling pag-asa ni Macario? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair ni Doña Melchora sa makinis na sahig ng korte ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana na papalapit sa katarungan. Ang nakakangilong katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng mababaw at mabilis na paghinga ni Macario na ngayon ay tila isang hayop na nasukol sa kanto. Sa harap ng lahat, dahan-dahang inilabas ni Tia Milagros ang isang malaking puting board na may mga nakasulat na letra ng alpabeto. Ito ang naging tanging boses ng isang matandang kinuha na ng paralysis ang kakayahang magsalita, ngunit hindi ang kakayahang magsabi ng katotohanan. Sa bawat nanginginig na pagturo ng daliri ni Doña Melchora sa mga letra, ang abogado ni Micael ay malakas na binabasa ang bawat salitang nabubuo. Ang bawat letra ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ng pamilya de Villa. Nang mabuo ang mga salitang "ang malas ni Mayumi" ay isang kaisipan lamang na aming inimbento, isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang gumapang sa mga manonood. Ang mukha ni Mirabel ay tila nabuhusan ng malamig na tubig. Ang sumpang naging dahilan ng kanyang pagdurusa sa loob ng 3 taon, ang sumpang naging mitya ng kanyang pag-iisa sa gitna ng unos ay isa palang maruming laro ng kapangyarihan at pagtataksil na binuo ni Doña Melchora at Marikit. Hindi dito tumigil ang matanda. Sa huling lakas ng kanyang nanginginig na kamay, itinuro niya ang mga letra na bumuo sa isang hiling na nagpadurog sa puso ng lahat. Iwan ang bata kay Mirabel. Si Macario ay hindi karapat-dapat. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kontrol ni Macario ay tuluyan ng napigtas. Tumayo siya ng marahas. Ang kanyang upuan ay tumama sa dingding sa likuran at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa sariling ina. "Mama, ano itong ginagawa mo? Sinisira mo ang sarili mong kadugo para sa babaeng ito?" Gumaralgal ang boses ni Macario, punong-puno ng poot at desperasyon. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa wheelchair, mabilis siyang hinarang ng mga pulis sa loob ng korte. Ang marahas na paghampas ng kahoy na gavel ng hukom sa ibabaw ng mesa ay naghudyat ng pagtatapos ng gulo. Ang tunog na yon ay tila isang hatol ng kamatayan sa bawat ambisyon ni Macario. Iniutos ng hukom na ilabas ang nagwawalang lalaki mula sa silid. Habang kinakaladkad si Macario palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagrereklamo ay unti-unting naglaho. Iniwan ang korte sa isang mabigat ngunit malinis na katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali ng deliberasyon, ang boses ng hukom ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang tono ng katarungan. Ipinahayag ng korte na si Mirabel ang may ganap na karapatan at hustisya para sa kustodya ni Mayumi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bigat na dinala ni Mirabel sa loob ng 3 taon ay tila naglaho na parang bula. Napahagulgol siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding kaluwagan. Naramdaman niya ang matatag na bisig ni Micael na bumalot sa kanyang balikat, isang yakap na nagpapahiwatig na ang laban ay tapos na at ang bukas ay sa kanila na. Sa labas ng silid pulungan, habang ang sikat ng araw ay masayang sumisilip sa mga bintana, naganap ang isang eksenang hinding-hindi makakalimutan ng sinuman. Dahan-dahang lumapit si Mirabel sa wheelchair ni Doña Melchora. Ang matanda ay nakayuko. Ang mga balikat ay gumagalaw sa tahimik na paghikbi. Imbis na sumumbat o magtanim ng galit, lumuhod si Mirabel sa tapat ng matanda. Kinuha niya ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bag, isang piraso ng mainit pang puto bumbong na sadyang inihanda niya kanina.
Sa gitna ng mga luhang dumadaloy sa kanilang mga pisngi, kumuha si Mirabel ng isang maliit na bahagi ng kakanin at maingat itong isinubo sa nanginginig na labi ng matanda. Ang kakaning dati ay simbolo ng kanyang kahirapan ay naging instrumento ng pagpapatawad. Habang ninanamnam ni Doña Melchora ang tamis ng kakanin na hinaluan ng pait ng kanyang pagsisisi, naramdaman ni Mirabel na ang huling bakas ng puot sa kanyang puso ay tuluyan ng nahugasan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng matanda, kundi para sa kalayaan ng sariling kaluluwa ni Mirabel. Tapos na po, Doña Melchora. Malaya na kami. Mahinang bulong ni Mirabel habang hinahaplos ang kamay ng matanda. Lumapit si Mikael at maingat na inalalayan si Mirabel na tumayo. Sumakay sila sa sasakyan kasama ang maliit na si Mayumi na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kandungan ng kanyang ina. Ngunit hindi sila umuwi sa tondo. Pinatakbo ni Mikael ang sasakyan patungo sa isang lugar na matagal nang iniiwasan ni Mirabel. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng naglalakihang gate na gawa sa bakal, ang tinitirhang mansyon ng mga De Villa na ngayon ay balot ng katahimikan at mga nakadikit na selyo ng bangko dahil sa pagkakautang. Inilabas ni Mikael ang isang bungkos ng susi at inilagay ito sa palad ni Mirabel. Ang lugar na ito ang kumuha ng lahat sa iyo, Mirabel. At ngayon, sa ilalim ng batas, ikaw na ang may-ari ng bawat sulok nito. Tinitigan ni Mirabel ang mga susi. Pagkatapos ay ang mansyon na dati ay kulungan ng kanyang kaligayahan. Isang matinding kaba ang muling gumuhit sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin niya sa isang palasyong puno ng masasamang alaala? At sapat na ba ang tagumpay na ito upang tuluyan niyang mabuo ang winasak niyang pagkatao? Ang bawat dulo ng mga susing bakal na nakalagay sa palad ni Mirabel ay tila may dalang sariling bigat ng nakaraan. Ang malamig na metal ay nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing ginugol niya sa pananalangin na sana ay magkaroon sila ng bubong na sisilong sa kanila ni Mayumi. Ngayon, sa harap ng naglalakihang gate ng mansyon ng mga De Villa, hindi na siya ang asawang nagmamakaawa, kundi ang babaeng nagmamay-ari na ng bawat sulok ng lupang ito. Dahan-dahang itinulak ni Mikael ang malaking pintuan na gawa sa mamahaling kahoy. Ang tunog ng bisagra na nagkiskisan ay tila isang malalim na buntong hininga ng isang palasyong matagal nang binalot ng dusa at kasamaan. Pagpasok nila sa loob, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagpapakita ng mga alikabok na naglalaro sa hangin. Ang marmol na sahig na dating saksi sa kanyang pagluhod ay nananatiling makintab, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat yabag ng sapatos ni Mirabel ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. Naglakad si Mirabel patungo sa maliit at madilim na bodega sa likuran ng kusina. Doon sa sulok kung saan siya dating nanginginig sa takot habang yakap ang bagong panganak na si Mayumi, ay huminto siya ng matagal. Tinitigan niya ang bawat bitak sa dingding. Ramdam pa rin niya ang lamig ng gabing iyon, ang hapdi ng bawat salitang binitawan ni Macario, at ang sakit ng pagkakawala ng kanyang singsing. Ngunit sa halip na maiyak, isang matamis at mapayapang ngingiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay hindi na sariwa. Ang mga ito ay naging matitigas na peklat na nagsisilbing paalala ng kanyang muling pagsilang. Hindi ko na kailangan ng lugar na ito para patunayang masaya ako, Mikael. Mahinang wika ni Mirabel habang dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na dingding ng bodega. Ang mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng luha at pagpapasakit sa iba. Hindi ito ang tahanang gusto ko para sa anak natin. Lumingon siya kay Mikael na nakasandal sa pintuan. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-unawa at walang hanggang paghanga. Anong plano mo, Mirabel? Tanong ng binata. Ang boses ay puno ng suporta. Gagawin ko itong kanlungan ni Mayumi, sagot ni Mirabel. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pag-asa. Bawat kwarto dito ay magiging tahanan
para sa mga inang itinapon din sa kalsada, para sa mga babaeng biktima ng karahasan na gaya ko. Yan na. Dito, ituturo natin sa kanila na ang paggawa ng kakanin ay hindi lamang hanap buhay, kundi isang sining ng pagbuo muli ng sarili. Sa labas ng gate, sa kabilang bahagi ng kalsada ng tondo, may isang lalaking nakasuot ng punit-punit na polo at may maduming mukha ang nakasandal sa isang poste. Si Macario, ang dating hari ng mansyong ito, ay isa na ngayong hamak na pulubi. Namumulot ng mga tira-tirang pagkain sa gilid ng basurahan. Tumingala siya sa banig ng langit at nakita niya si Mirabel mula sa malayo. Maganda, lalong tumitig ang tindig at masaya sa piling ng ibang lalaki. Isang matinding pighati at kahihiyan ang gumapang sa dibdib ni Macario. Ang bawat masaganang buhay na tinanggihan niya ay siya na ngayong pangarap na hinding-hindi na niya kailanman maaabot. Ang bawat hakbang niya palayo sa kalsadang iyon ay kasing bigat ng bawat kasalanang hindi na niya mababayaran. Bumalik si Mirabel sa malawak na hardin ng mansyon kung saan ang amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang ay humahalo sa sariwang hangin ng hapon. Lumapit si Mikael sa kanya. Dahan-dahang kinuha ang kanyang mga kamay na may mga peklat ng kakanin at ipinatong ang mga ito sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Mirabel ang mabilis at tapat na tibok ng puso ng lalaki. Hindi lang basta pangarap ang ibinigay mo sa akin, Mirabel. Ibinigay mo rin sa akin ang pagkakataong magmahal muli. Bulong ni Mikael. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng papalubog na araw, dahan-dahang lumuhod si Mikael sa harap ni Mirabel. Inilabas niya ang isang maliit na pilus na kahon. Hindi ito ginto o diamante, kundi isang simpleng singsing na may nakaukit na disenyo ng dahon ng saging, isang simbolo ng kanilang pinagsimulan. Will you build a real home with me, Mirabel? Isang tahanan kung saan ang tanging ulan na mararanasan natin ay ang ulan ng pagpapala. Ang mga luha ni Mirabel ay muling bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Gumaralgal ang kanyang boses sa pag-oo at habang isinusuot ni Mikael ang singsing sa kanyang daliri, naramdaman ni Mirabel na ang bawat biyak sa kanyang pagkatao ay tuluyan ng napunuan ng pagmamahal. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Mikael, pinagmamasdan si Mayumi na masayang humahabol sa mga paru-paro sa damuhan. Ang biyak-biyak na nakaraan ay naging isang matibay na pundasyon ng kasalukuyan. Ang bawat hapdi ng kahapon ay naging matamis na alaala na lamang. Habang untunting naglalaho ang huling sikat ng araw, isang katanungan ang nanatili sa hangin. Sapat na ba ang lahat ng ito upang panatilihin ang kapayapaang kanilang nakamit? O may mga lihim pa bang naghihintay sa bawat sulok ng kanilang bagong simula? Ang bawat paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Maynila ay tila isang dambuhalang pinsel na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalawakan. Isang hudyat ng pagtatapos ng bawat pagod at simula ng panibagong pag-asa. Sa loob ng malawak na bakuran ng dating mansyon ng mga De Villa, wala na ang bakas ng malamig at mapagmataas na kahapon. Ang mga dambuhalang gate na dati ay simbolo ng pagkakait ay palaging nakabukas ngayon para sa mga nangangailangan. Ang bawat sulok ng hardin ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na rosas at ang pamilyar na bango ng umuusok na kakanin na nagmumula sa kusina. Ang lugar na ito ay hindi na tinatawag na palasyo ng mga mapang-api, kundi ang kanlungan ni Mayumi, isang tahanan kung saan ang bawat sugatang puso ay nakakahanap ng muling pagkabuo. Sa loob ng malawak na silid-kainan, makikita ang mga kababaihang dati ay biktima rin ng karahasan, abalang-abala sa pagluluto at pagtatawanan habang naghahanda ng mga kakaning isating ititinda sa iba't ibang panig ng lungsod. Si Mirabel ay nakatayo sa gitna nila. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kakinangan na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling alahas. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga peklat pa rin ng nakaraan, ay malambot na ngayong humahaplos sa bawat balikat ng kanyang mga kasamahan.
Hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagbibigay ng lakas sa iba. Sa kanyang puso, nahanap na niya ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakasalalay sa yaman, kundi sa kakayahang makabangon at makatulong sa kapwa. Minsan sa isang buwan, hindi nakakalimot si Mirabel na bisitahin ang isang tahimik na nursing home sa labas ng probinsya. Doon, sa isang silid na laging may sariwang bulaklak, nakaupo si Doña Melchora sa kanyang wheelchair. Ang matanda ay nananatiling tahimik. Ang boses ay tuluyan ng kinuha ng karamdaman. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nagliliwanag sa tuwing dumarating ang dating manugang. Ang bawat pagdalaw ni Mirabel ay may dalang isang maliit na basket ng putubumbong. Wala nang mga salitang kailangan pang bitawan. Ang bawat pagsubo ni Mirabel sa matanda ay isang tahimik na pagpapahayag ng pagpapatawad. Pinatawad na ni Mirabel ang matanda, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang magbaon ng anumang bigat sa kanyang sariling kaluluwa. Ang pagpapatawad ay ang huling gamot na naghilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Sa kabilang dako, ang anino ni Macario ay tila isang malabo na lamang na alaala sa hangin. Balita sa mga eskinita ng tondo na may isang lalaking baliw na palaging nakatingin sa mga mansyon, bumubulong ng mga pangalan ng taong matagal na siyang kinalimutan. Ang kanyang sinapit ay nagsilbing isang madilim na paalala na ang bawat butil ng kasamaan na itinatanim natin ay may katumbas na anihan ng pait sa huli. Ang batas ng tadhana ay hindi natutulog, at ang bawat luha ng inang sinaktan ay may katumbas na singil na walang sinuman ang makakatakas. Pagsapit ng dapit hapon, naglalakad si Mirabel sa malawak na damuhan ng kanlungan ni Mayumi. Ang maliit na si Mayumi, na ngayon ay isang masiglang bata na may mahaba at maitim na buhok, gaya ng sa kanyang ina, ay masayang nakikipaglaro sa kanilang aso. Mula sa likuran, naramdaman ni Mirabel ang isang matatag at mainit na bisig na bumalot sa kanyang baywang. Inisandal ni Mikael ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang kanyang paghinga ay banayad at puno ng pagmamahal. Isinandal naman ni Mirabel ang kanyang ulo sa dibdib ni Mikael. Pinakikinggan ang bawat tibok ng puso ng lalaking naging kabalyero ng kanyang buhay. Everything is so beautiful now, isn't it? Mahinang bulong ni Mikael. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanilang anak na tumatakbo sa ilalim ng kulay rosas na langit. Yes, Mikael. It's more than what I dreamed of. Sagot ni Mirabel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Mikael at ipinatong ito sa kanyang sariling tiyan, kung saan muling sumisibol ang isang panibagong buhay. Isang matamis na ngiti ang namagitan sa kanilang dalawa. Isang pangako ng pag-ibig na hinding-hindi na muling mababasag ng anumang bagyo. Ang aral na iniwan ng kwento ni Mirabel ay mananatili sa bawat dingding ng mansyong yon at sa bawat pusong nakarinig ng kanyang pakikipagsapalaran. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa taas ng mga pader, kundi sa tibay ng paninindigan at sa tamis ng pagpapatawad. Ang bawat inang itinapon sa putikan ay may kapangyarihang maging reyna ng sarili niyang buhay, basta't marunong siyang magmasid sa liwanag ng bukas at huwag bumitaw sa pag-asang ang bawat pait ay may dulo ng kaligayahan. Habang unti-unting lumalamlam ang paligid at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit, ang kusina ni Mirabel ay nananatiling bukas, nagbibigay ng init at pagmamahal sa bawat taong dadaan. Ang biyak-biyak na nakaraan ay tuluyan ng nabuo bilang isang obra maestra ng tadhana. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. Dito nagtatapos ang kwento ng isang inang sugatan, at dito nagsisimula ang walang hanggang kabanata ng isang pamilyang binuo ng tunay na pagmamahal at banal na katarungan.